Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Sapagkat meron pong isang grupo na nais ipaglaban ang karapatan ng mga XRP holders at humiling ng isang napakalaking compensation. At ang compensation na ito ay umaabot po sa $500 billion. Pero teka, paano nga ba ito nagsimula? Ano po ang basihan ng kanilang panawagan? At higit po sa lahat ay may pag-asa bang makuha ito? Kaya kung ikaw po ay isang XRP holder or investor, siguradong mahalaga po sa iyo ang impormasyong ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam ay ano nga ba ang nangyari kay XRP at bakit po sila naghahabol. Ayan, bumalik po tayo sa taong 2020 kung kailan po sinampahan ng kaso ng US Securities and Exchange Commission or SEC ang kumpanya sa likod ng XRP. At yan po ay walang iba kundi ang Ripple Labs. Ayon po sa SEC, illegal na nagbebenta umano ng unregistered securities ang Ripple sa pamamagitan po ng XRP token. Dahil po sa kasong ito, maraming cryptocurrency exchanges ang nagdesisyong i-delist o tanggalin ang XRP sa kanilang mga platform. At ano po ang naging epekto nito? Yan, ang naging epekto nito ay isang napakalaking pagbagsak ng presyo. Bago po ang kaso, sa XRP ay may presyong nasa 0.60 hanggang 0.70. Pero nang in-announce po ang kaso ng SEC, bumagsak po ito ng halos 75%. At bumaba po ito sa 0.17 or 17 cents. Kaya yan, napakababa po yung kanyang binagsak. Kaya isipin mo na lang, kung bumili ka po ng XRP bago ang kaso, halos nabawasan ng 3 beses ang halaga ng iyong investment. At mula noon ay hindi na po gaanong nakabawi ang presyo ng XRP dahil sa matagal na paglilitis sa korte. Ngayon na tapos na po ang kaso, may mga naniniwala na kung hindi ito nangyari, posibleng umabot po ang presyo ng XRP sa $8 to $10. Malayo na sa kasalukuyang presyo nito na nasa 0.60 hanggang 0.70 lamang. Dahil dito ay nais po ngayon ni Ginoong Jimmy Valley, ang founder po ng Val Hill Capital, na ipaglaban ang karapatan ng mga XRP holders na nawalan ng kita o nalugi dahil sa kasong ito. Kaya ang solusyon po na hinihingi nila ay isang $500 billion na restitution o pagbabayad bilang compensation sa mga holders ni XRP. Ayan, ang laki po niyan. Ngayon ay paano po nila ipaglalaban ang $500 billion na XRP restitutions? Ayan, ayon po kay Valley, kung walang nangyaring kaso laban kay Ripple, dapat ay tumaas po ang presyo ng XRP katulad ni Bitcoin at Ethereum na parehong umabot sa bagong all-time high nitong bull market. Dahil dito ay nais po ng Crypto Justice Coalition, isang grupo ng mga crypto investors at saka eksperto na suportado ni Valley, na humingi ng $500 billion na compensation mula sa SEC para sa XRP holders. Yan, ang laki po niyan, $500 billion. Ang grupong ito ay kinabibilangan po ng 76,000 plus na mga XRP holders na dati ay kinatawan ni Attorney John Deaton sa paglilitis ng Ripple laban sa SEC. Pero isang malaking twist dito. Yan, ang isang malaking twist dito ay hindi po agad ito dadaan sa federal courts. Ayon po kay Valley, naniniwala siyang may korupsyon sa US court system kaya hindi ito ang unang rota nila. Gayun pa man ay binanggit niya na maaring maghahain po si Attorney John Deaton ng class action lawsuit laban sa SEC para sa interes ng mga XRP holders. Sa ganitong paraan, maaring makuha po ng mga XRP holders ang nararapat na compensation. Ayan.
Ngayon ay may pag-asa bang makamit ang $500 billion na restitution? Ayan. Ito na ngayon ang pinakamalaking tanong. May chance ba na makuha ng mga XRP holders ang halagang ito? Kung pagbabatayan po ang kasaysayan, napakahirap manalo sa ganitong klaseng kaso, lalo na kung ang kalaban ay isang ahensya ng gobyerno tulad po ng SEC. Una ay wala pong president o naunang kaso kung saan ang isang crypto community ay matagumpay na nakakuha ng ganito kalaking restitution. Pangalawa, bagamat nagkaroon po ng tagumpay ang Ripple sa kaso nito laban sa SEC, hindi nito otomatikong nangangahulugan na may pananagutan ang SEC na magbayad ng danyos sa mga XRP holders. Pangatlo, maaring magtagal po ang proseso ng ganitong kaso. Kung sakali mang ituloy ito sa korte, posibleng abutin po ito ng maraming taon bago magkaroon ng desisyon. Gayunpaman kung magtagumpay po ang panukalang ito, magiging isang malaking milestone ito hindi lang para kay XRP kundi para sa buong cryptocurrency industry. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw ay isang Pinoy na nag-invest kay XRP bago po ang kaso ng SEC, marahil isa ka po sa mga nalugi sa pagbagsak ng presyo nito nitong nakalipas na taong 2020. Kung sakali pong manalo ang panukalang $500 billion restitution na ito, posible kayang makakuha rin ng bahagi nito ang mga Pinoy XRP holders? Ayan. Ang kasagutan po dyan ay posible pero hindi pa rin po tiyak. Depende po ito sa kung paano nila isasagawa ang pagbabayad. Kung ang Crypto Justice Coalition ay magtagumpay sa kanilang kampanya at ipamahagi ang restitution sa lahat ng XRP holders noong panahong iyon, maaaring makakuha rin ang mga Pinoy investors. Pero sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na guidelines kung paano po ito ipamamahagi kung sakali mang magtagumpay ang kanilang laban. At ayan, sa kabuuan, ang inisyatibong ito ng Val Hill Capital at ng Crypto Justice Coalition ay isang matapang na hakbang upang ipaglaban ang karapatan ng mga XRP holders. Bagamat mahirap itong maisakatuparan, ipinapakita po nito kung gaano kalaki ang epekto ng SEC lawsuit kay XRP at sa mga investors nito. Kung sakali mang magtagumpay ang panawagang ito, ito ay magiging isang malaking precedent sa mundo ng cryptocurrency. Ngunit para sa ngayon, dapat maging maingat pa rin po tayo sa ating investments at huwag umasa lamang sa potensyal na restitution. Sa mundo ng crypto, mahalaga pa rin po ang risk management at pagiging updated sa mga balita upang maprotektahan ang ating puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.